Aktibidad ng Bulkang Mayon, mas tumindi pa. Alert level, itinaas na sa number 3. Opo. Confident po sila na ang ginawa po ngayon na budget ay ang pinakamalinis, pinakamaayos, at ito'y para sa taong bayan. So, confident po ang Pangulo. Malacanang kumpiyansang pinakamalinis ang inaprubahang budget para sa taong 2026. Ang mababang inflation rate, basta positive siya, it means that the level of prices are still increasing. Ay hindi ha, hindi muna, babala lang ang tumaas. Talaga ho kami mag-updated na price sa amin sa player namin ngayong araw na ito. Bukas mataas na ba't talaga kami suko? Pagbagal ng antas sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa, hindi pa rin ramdam ng publiko. We expect this trend to continue, not only on sea, but even air. There have been reports of joint patrols to include Air Force bombers, PLA Air Force. This will continue in 2026. Agresyon at propaganda ng China sa West Philippine Sea. Inaasahang pagpapatuloy pa ayon sa Philippine Navy. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio, at una sa ating mga balita. Malaki ang ibinaba ng krimen noong 2025 base sa tala ng pambansang pulisya. Nais naman ng Philippine National Police na mapanatili ito ngayong taon. At upang maisakatuparan, may mahigpit na bilin na ang acting PNP chief sa mga pulis. Ito ang balita ni Lea Ilagan. So ang mantra natin is kailangan nararamdaman. It's not enough that we are seen in the street. And because of this nararamdaman, we have laid down our program. Ang isa na dito is our Enhanced Managing Police Operations. Mahigit 5,000 o 12.40% ang ibinaba ng krimen sa bansa noong 2025 base sa tala ng Philippine National Police mula sa 40,771 crime incident. Noong 2024, bumaba ito sa 35,717 nitong nagdaang taon. Kabilang sa nagtala ng malaking pagbaba ay ang rape na mayroong 22.68% reduction. Sinundan ito ng carnapping, murder, homicide at physical injury. Nabawasan rin noong 2025 ang mga insidente ng robbery at theft. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang pagbaba ng krimen ay bunsod ng maayos na pagbabantay ng mga pulis sa mga lansangan. Sinabi din ni Lieutenant General Nartates na hindi basta nagbabantay lamang ang mga pulis sa mga lansangan, kundi dapat ay nararamdaman sila ng taong bayan. Ang sinabi natin, it is not enough for you to be patrolling. It is not enough for you to be patrolling and seen by our community and stakeholders. But ano ang kailangan natin doon? Dapat ito ay swift, mabilis. It should be honest, tapat. And ultimately, it should be felt. Ito ay nararamdaman. Ngayong 2026, nais ng pambansang pulisya na magtuloy-tuloy ang pagbaba ng antas ng krimen sa bansa. Upang maisakatuparan ito, inatasan ng Acting Chief PNP ang police commanders na palakasin pa ang police visibility at police operations sa kanilang nasasakupan. Target din ng pamunuan ng pambansang pulisya na pagbutihin ang performance governance system ng iba't ibang unit ng PNP. We would like to improve our processes, our system. Good program for that is aside from the continuous audit, and we will be having to ensure that all units are compliant and or the units of the PNP should be institutionalize ang kanilang performance governance system. We will ensure that by this year,
sila ay certified to be an ISO. Nauna nang inanunsyo ng DILG na umakyat ng 80% ang trust rating ng PNP sa pinakahuling survey ng Okta Research. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kampante ang Malacanang na ang 2026 budget ang pinakamalinis na naipasang pondo ng bansa. Kaya hindi ito nababahala sa banta na iakyat sa Korte Suprema ang pagkwestiyon sa legalidad ng 2026 General Appropriations Act. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Opo, confident po sila na ang ginawa po ngayon na budget ay ang pinakamalinis, pinakamaayos at ito'y para sa taong bayan. So confident po ang Pangulo. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naaayon sa konstitusyon ang kanyang nilagdaan na General Appropriations para sa taon 2026. Ito ang pahayag ng palasyo kasunod ng banta ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na kukwestiyonin niya ang legalidad ng 2026 national budget sa Korte Suprema. Partikular na rito ang natitirang unprogrammed appropriations sa 2026 GAA na ayon sa kongresista ay unconstitutional. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, handa ang executive branch na sumagot sa anumang petisyon na ihahain sa Korte Suprema kaugnay ng issue sa 2026 General Appropriations Act. May karapatan po sila na dumulog sa Korte Suprema at tanungin kung unconstitutional ang parte na to ng 2026 national budget. So, tignan naman po natin, of course, kapag po sila nag-file ng petition, sasagot naman po ang administrasyon at tignan na naman po natin kung ano magiging resulta at magiging desisyon ng Korte Suprema. Samantala, malaking tulong naman para sa Department of Education ang naisapinal na budget para sa ahensya pagdating sa pagsusulong ng reforma at pagpapatayo ng mga silid-aralan. Ang DepEd ang nakakuha ng pinakamalaking alokasyon na nagkakahalaga ng mahigit 1.34 trillion pesos. Bahagi ng pondo ay mailalaan para sa pagbubukas ng 32,916 teaching at 32,268 non-teaching plantilla positions. Gayon din ang para sa pagpapatayo ng 24,964 classrooms. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, mayorya ng classrooms ay itatayo at pangungunahan ng mga lokal na pamahalaan. So ngayon, meron tayong flexibility provision na aside from DPWH, even DepEd, even local government units. So what we're looking forward to is working with various local government units. And the majority of the projected 20,000 plus classrooms will be built by our local government units, or bidded out by our local government units. Gayunman, nilinaw ni Secretary Angara na bagaman mauumpisahan na, aminado itong hindi kakayanin na maitayo ang mahigit 20,000 classrooms sa loob lamang ng isang taon. Well, just to clarify, we don't expect all of those 24,000 to be constructed in 365 days. Kasi historically, hindi talaga nangyayari yun. But at the very least, maumpisahan yan. Kasi nakikita natin it takes sometimes even 2 to 3 years to finish these classrooms kasi yung release ng pera hindi January, minsan sa June or sa October. So it carries over to succeeding years. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bukas sa Senate Committee on Finance Chair Sherwin Gatchalian kung sakaling may pupunta sa Korte Suprema upang questionin ang unprogrammed funds sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act o GAA. Samantala, nilinaw din ng mababatas na hindi nabawasan ang nawala ang pondo para sa bonus, benefit at pension ng mga kawani ng gobyerno sa 2026 GAA. Ito ang balita ni Dante Amento. It's their right to bring up to the Supreme Court kung meron silang tingin na unconstitutional yung unprogrammed. Karapatan ng sinuman na dumulog sa Korte Suprema. Ito ang tugon ni Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian sa gitna ng umuugong na pagkwestiyon hinggil sa unprogrammed funds sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act o GAA.
Sinabi ni Senator Gatchalian na matagal na rin anya itong umiiral kahit pa sa mga nakaraang budget. Sa pahayag kahapon ni Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice, binabalangkas na umano nila ang petisyon na ihahain sa Korte Suprema. Anya, unconstitutional o labag sa konstitusyon ang unprogrammed appropriations. So, I will have to challenge it before the Supreme Court. Kukunin ko lang yung huling pinirmahan ng ating Pangulo at we're already drafting the petition. Mahalaga din na matuldukan na ito, na ma-define na talaga ng Korte Suprema kung talaga bang ang ganitong uri ng pagbabudget na walang katapat na source of financing ay labag sa ating konstitusyon. Sa 243 billion pesos na unprogrammed appropriations, may natitira pang 150 billion pesos matapos i-veto ng Pangulo ang siyam na line items na umaabot sa 92.5 billion pesos. Paliwanag ni Gatchalian, targeted items o malinaw ang pagkakagastusan ng natirang unprogrammed funds at kampante siyang hindi ito magagamit sa katiwalian. Kabilang na anya rito ang 50 billion pesos na dagdag pondo para sa Armed Forces of the Philippines o AFP Modernization Program at 3.6 billion pesos para sa risk management. Very targeted siya. Yung loan proceeds pupunta sa foreign assisted projects. Yung AFP modernization, pangbili natin ng bagong kagamitan. Yung risk management, ginagamit to kung merong mga kontrata na hindi naayos at ginagamit itong pondo para bayaran ng mga suppliers. Sinabi pa ni Senator Gatchalian, lahat ng item na binito ng Presidente ay galing mismo sa National Expenditure Program o President's Budget. Kaya tinanggal dahil maaari anyang nagkaroon ng change of heart. Binigyang diin ng mambabatas ang mahalaga ay wala na ang support to augment government infrastructure projects o sa gift funds sa 2026 GAA na nagamit sa korupsyon sa flood control projects. Samantala, tiniyak din ni Gatchalian na hindi nawala ang mga pondo para sa bonus at benepisyo o miscellaneous personal benefits fund ng mga kawani ng gobyerno sa 2026 GAA. Mayroon din anyang pondo para sa pensyon ng mga government employees sa taong ito. 147 billion pesos ang pondo para dito. Ang MPBF for 2025 is 39 billion. This is net of salary adjustments. Ang GAA is 77 billion. So tumaas pa siya ng 38 billion, halos na doble. No, so walang katotohanan yung mawawala yung bonus, walang katotohanan yung mga personal benefits mawawala kasi dinoble pa natin from 2025. Magkakaroon ng Joint Oversight Committee ang Kongreso para bantayan ang pagpapatupad ng ehekutibo sa mga programa na nakapaloob sa 2026 National Budget. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinondena ng Makabayan Bloc lawmaker ang 2026 budget cut para sa government personnel. Tiniyak naman ng House Public Accounts Committee ang monitoring sa pagpapatupad ng 2026 national budget. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Masahol na yung 2026 dahil yung nilagay sa unprogrammed appropriations dito pa nang walang akbang para punuan muli ito. Daang libong manggagawa sa pamahalaan ang maapektuhan ng pagveto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 43.245 billion pesos na halaga na para sana sa payment o bayad sa personal services requirements ngayong taon. Ayon kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, orihinal na nasa program appropriations ito sa isinumiting 2026 National Expenditure Program at inaprobahang House General Appropriations Bill. Pero pagdating sa Bicameral Conference Committee o BICAM, inilipat ito sa Unprogrammed Appropriations o UA. Itinuturing na unconstitutional ng Makabayan Bloc ang UA na mga programang wala pang tiyak na pagkukuhanan ng pondo ng pamahalaan. Giit ni Congressman Tino, dahil sa budget cut, maapektuhan ang hiring ng bagong government personnel. Ibig sabihin, hindi magagawang regular employees ang daang libong job orders at contract of service workers at mananatiling underpaid kahit overwork contract workers. Dahil sa vetoed item, apektado rin ang para sa terminal leave benefits ng mga kawani ng gobyerno.
dahil originally sa proposal ng Malacanang mismo, ng presidente mismo, kasama itong 42 billion na ito. No, so may pondo yan. Dapat. Pero nung panahon ng BICAM, nilagay ito sa unprogrammed. So mula sa pagiging tiyak ng pondo nito ay ginawang unprogrammed, hindi natiyak. Tapos, ang ultimately, vinito ng Pangulo. So nabawasan ng 42.3 billion ang pondo na dapat ay para sa regularization ng mga job order and contract of service employees. Yun ang isang pwedeng gamit doon. Tapos, yun ang pondo for retirement benefits. Tinanong naman ng Commission on Higher Education kaugnay ng issue sa binawas na pondong makaapekto sa regularization ng job order at contract of service workers sa higher educational institutions. Ang tugon nito, yeah, that is a very problematic now sa mga higher education institution. But the law clearly states that wala naman nabago doon. It's just that walang additional COS or JOS, but kung merong additional deliverables na hindi nagagawa ng present JO or COS, pwedeng i-justify yon. Yun lang yung tweak ng old at saka ngayon. Giit naman ng Department of Budget and Management o DBM, hindi maapektuhan ng salary increases at retirement benefits ng mga guro, government employees at uniform personnel. This is a totally different appropriation from the 24 billion that is the subject of the statement issued by the DBM. Mabuti pa, maglabas sila ng bagong statement kaugnay dito sa 40 billion na pinapyas na sila rin naman ang nag-propose sa NEP. No, sa kanila nang galing ang proposal na yan. Samantala, tiniyak naman ng House Public Accounts Committee ang monitoring sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto sa ilalim ng 2026 National Budget. Ayon kay House Public Accounts Committee at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, makikipagtulungan ng House panel sa iba't ibang kagawaran at ahensya, kabilang na ang Department of Public Works and Highways, Department of Education, Department of Agriculture at iba pa. Kaugnay ito ng pagpapatupad nila ng mga proyekto at programa, kabilang na ang monitoring at observation sa procurement activities sa bawat stage at level. Ito ay para masiguruan niyang hindi sa pagpirma ng Pangulo matatapos ang reforma sa budget. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod sa Ito ang Balita. We expect this trend to continue, not only on sea, but even air. There have been reports of joint patrols to include Air Force bombers, PLA Air Force. This will continue in 2026. Agresyon at propaganda ng China sa West Philippine Sea. Inaasahang pagpapatuloy pa ayon sa Philippine Navy. Dalawang pasyente ang tinulungan na UNTV News and Rescue Team na makarating sa ospital para makapagpatingin sa kanilang karamdaman sa ospital. Isa dito ay stroke patient, habang isa naman ay may problema sa kanyang pagkilos. Ito ang balita ni Lina Giangan. Pero wala pa kang maoperahan. Sa Cebu City, dumulog sa UNTV News and Rescue ang kapatid ng isang pasyente upang maipakonsulta ito sa pampublikong ospital sa Cebu City bandang alas 7 ng umaga, January 5. 3 taon nang idinadaing ng 76 anyos na lolo ang masakit niyang pag-upo dahil sa complex fistula sa anus tract na nakakaapekto na sa kanyang pantog at maselang organ. Mayroon din siyang hypertension at diabetes. Wala ka ba sa timawa? Ayon sa doktor na sumuri sa pasyente, kailangan ng masusing pagsusuri ng espesyalista
o sa isang internal medicine doctor bago siya operahan dahil sa komplikadong sitwasyon ng katawan at bunsod na rin na ang katandaan. Pinayuhan ito ng doktor na maghintay ng tawag kung kailan uumpisahan ang pagkuha ng ilang laboratory test bago ang operasyon. Matapos ang isinagawang check-up ay maayos namang naihatid pa uwi ang pasyente sa kanilang tahanan. Sa Rizal, humingi ng tulong sa UNTV News and Rescue ang isang lalaki para sa kanyang asawa na isang stroke patient upang makapunta sa follow-up check-up nito alas 6 ng umaga, January 5. Agad namang tumungo ang team sa bahay ng mag-asawa. Inassess ng team ang pasyente at minonitor ang vital signs upang matiyak sa kalagayan nito. Matapos ang assessment ay maingat na isinakay sa rescue vehicle ang pasyente at inihatid sa Quirino Memorial Medical Center. Matapos ang check-up ay inihatid rin ito ng team pabalik sa kaniyang bahay. Sa mga nangangailangan na agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Linagyangan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi lamang agresyon sa dagat kundi pati propaganda ang patuloy na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, asahan na magpapatuloy pa ito ngayong taon. Kaya ang Pilipinas mas pinaigting na ang paghahanda at mas maraming pagsasanay na sandatahang lakas ng Pilipinas kasama ang mga kalyadong bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. If we look at the trend from 2024 to 2025, the actions of the PLA, Navy, the Chinese Coast Guard, the Maritime Militia, is towards integration of their respective forces. Asahan na ipagpapatuloy ng China ang mga ginagawa nitong panghaharas sa mga Pilipino sa West Philippine Sea ngayong taon at ang pagpapakalat ng maling naratibo laban sa Pilipinas ayon sa Philippine Navy. Ilan sa mga matitinding panghaharas ng China noong nakaraang taon ay ang paghabol sa patrol vessel ng Philippine Coast Guard noong Agosto sa bahagi ng Scarborough Shoal na nagbunsod ng salpukan ng isang destroyer ng People's Liberation Army Navy at isang Chinese Coast Guard vessel. Sinasabing may mga Chinese personnel na nasawi, subalit hindi naman ito kinumpirma ng China. Noong Oktubre, nahulihan din ng mga bote ng hinihinalang cyanide ang isang Chinese fishing boat malapit sa BRP Sierra Madre. At hindi na lamang din ang mga barko ng pamahalaan ang tinatarget ng water cannon ng China, kundi maging ang mga bangkang pangisda ng mga Pilipinong naghahanap buhay lamang sa West Philippine Sea. We expect this trend to continue, not only on sea, but even air. There have been reports of joint patrols to include Air Force bombers, PLA Air Force. This will continue in 2026. Bukod sa paulit-ulit na harassment, water cannoning, dangerous maneuver at pananakot sa mga Pilipinong mangingisda, isa pa sa ginagawa ng China ang pagpapakalat ng maling naratibo. Gaya ng sinasabi ng Chinese Navy na ikinordinate nila sa PCG at tinulungan ang Pilipinong mangingisda na na-stranded ng 3 araw sa karagatan kamakailan. Itinanggi ni Commodore J. Tariela ng PCG na nakipag-coordinate sa kanila ang China. Sabi ng Philippine Navy, nagiging propaganda lamang ang tulong kung galing ito sa bansa na may kasaysayan ng pananakot at agresyon. Such assistance rendered need not be publicized, especially by a country with a record of conducting coercive and aggressive actions. Doing so would only render such assistance, would lose the essence of such assistance, and it would only speak of propaganda. Sa kabila nito, sabi ng Philippine Navy, nakahanda ang sandataang lakas ng Pilipinas sa anumang hamon. Ngayong taon, asahan na ang mas maraming pagsasanay kasama ang mga like-minded nation. Noong nakaraang taon, may 8 Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA at 12 bilateral o Maritime Cooperative Activity kasama ang US, Japan, Australia,
Canada, France, India at New Zealand. The thrust of the Department of National Defense is to enhance more our defense diplomacy, and you could expect that there will be more bilateral and multilateral maritime cooperative activities. Sa ngayon, mayroon ng 5 Status of Visiting Forces Agreement ang Pilipinas sa mga kaalyado gaya ng Estados Unidos, Australia, New Zealand, Japan at Canada. Inaasahan ding may madaragdag pang mga kasunduang militar bilang bahagi ng pagpapalakas ng defense diplomacy ng bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Marvin Delfin mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Hinatula ng korte sa Paris ang 10 individual dahil sa cyberbullying laban kay Brigitte Macron na asawa ni French President Emmanuel Macron. Ito ay matapos magpakalat ang mga ito ng maling pahayag tungkol sa kasarian at sexualidad ng First Lady. Ayon sa hukom, malinaw ang intensyon ng mga akusado na manira, kabilang ang mga komento tungkol sa age gap ng mag-asawa, kaya't karamihan ay tinatawan ng suspended prison sentence na hanggang 8 buwan. Sinabi ng kampo ni Brigitte Macron na nakaapekto sa kanyang kalusugan at pamumuhay ang online harassment, pati na rin sa kanyang mga apo na nakaranas ng panunukso sa paaralan. Kasabay nito, naghahanda rin ang mag-asawang Macron sa mas malaking kasong defamation sa Estados Unidos laban sa isang influencer na patuloy umanong nagpapakalat ng conspiracy theories tungkol sa First Lady. Muling naungkat ang pagnanais ni US President Donald Trump na i-take over ang Greenland mula sa kontrol ng Denmark matapos ang pagkahuli kay Venezuelan leader Nicolas Maduro. Ayon kay Trump, kailangan ng US ang Greenland para sa national security, bagay na mariin namang tinututulan ng Prime Minister ng Denmark at Greenland. Ito ang balita ni Klein Sinka. By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. Muli giniit ni US President Donald Trump ang pangangailangan ng Estados Unidos na makuha ang kontrol sa Greenland. Ayon kay Trump, mahalaga ang Greenland para sa national security ng US. Kasunod nito ay muling paalala ni Denmark Prime Minister Mette Frederiksen na hindi for sale ang Greenland at bahagi ang bansa sa NATO alliance, kaya't mayroong access ang US sa Greenland. Giit din ni Prime Minister Frederiksen, hindi dapat makialam ang US sa Greenland, lalo't malinaw na ang nais ng Greenland ay independence at hindi maging bahagi ng US. Kahit si mismong Greenland Prime Minister Jens Frederik Nielsen ay tutol sa annexation ng US sa Greenland. Sa isang press conference, sinabi ni Nielsen na nakikipagdialogo na sila sa Amerika at binigyan din ng halaga ng kooperasyon at diplomasya para maresolba ang mga problema. Dagdag pa ni Nielsen, hindi maaari ikumpara ang Greenland sa nangyari sa Venezuela o sa anumang bansang may kaguluhan o diktadurya. Binigyan din pa niya na ang Greenland ay isang demokratikong bansa at tiniyak sa mga mamamayan nito na walang sinumang kukuha ng Greenland mula sa kanila. Minaliit ni Trump ang pagpapalakas ng military defense sa Greenland ng Denmark na may responsibilidad sa foreign affairs at seguridad ng isla. You know what Denmark did recently to boost up security in Greenland? They added one more dog sled. It's true. They thought that was a great move. Ang tensyon ay lumakas matapos ang operasyon ng US sa Venezuela kung saan nahuli si Nicolas Maduro. Ayon sa mga eksperto, ang aksyon sa Caracas ay nagpataas ng pangamba ng Denmark at Greenland sa posibleng paglawak ng US military intervention. Ang Greenland ay may strategic missile routes patungo sa Russia at US at may umiiral ng military base ng US sa isla. Sa pagkatunaw ng Arctic ice, lumilitaw ang bagong shipping lanes at mining opportunities na lalo nagpapaigting ng interes ng US. We'll worry about
about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days. Binigyan din ni Trump na balak niyang talakayin ang Greenland sa loob ng 20 araw na nagdulot ng panibagong diplomatic tension sa pagitan ng US, Denmark at Greenland. Klein Senka, UNTV News and Rescue, Los Angeles, USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinabi ng Thai Army na nilabag ng Cambodia ang 10 araw na tigil putukan matapos umanong magpaputok ng mortar sa Ubon, Ratchathani Province noong Martes ng umaga. Isang sundalong Thai ang sugatan ng shrapnel at isinugod sa ospital ayon sa militar ng Thailand. Nag-ugat ang matagal ng sigalot ng dalawang bansa sa hindi pa naayos na demarcation ng kanilang hangganan na ilang beses nang nauwi sa madugong sagupaan noong nakaraang taon. Bagamat may kasunduan sa ceasefire noong December 27, nananatiling hindi pa nareresolba ang usapin sa border at patuloy ang tensyon sa pagitan ng Bangkok at Phnom Penh. Nag-viral sa social media ang selfie ni South Korean President Lee Jae-myung kasama si Chinese President Xi Jinping gamit ang smartphone na regalo ni Xi na minsang biniro ng Chinese leader na maaring may backdoor o spying capability. Ibinahagi ni Lee sa social media ang mga larawan sa gitna ng kanyang pagbisita sa Beijing, kasabay ng 90 minutong summit kung saan nagkasundo ang dalawang lider na magdaos ng taunang pulong at ibalik ang mga strategic dialogue channels. Tinalakay din sa summit ang mga sensitibong issue gaya ng maritime boundaries sa West Sea, cultural exchanges at kooperasyon para sa kapayapaan at katatagan sa Korean Peninsula. Ayon sa South Korea, pinagtibay ng pulong ang momentum tungo sa ganap na pagpapanumbalik ng relasyon ng Seoul at Beijing matapos ang ilang taong diplomatic freeze. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvi Delfin. Magandang gabi. Hindi inaasahang labis na makakaapekto sa presyo ng langis sa Pilipinas ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Venezuela. Ayon sa Department of Energy, mas mababa sa 1% lamang ng global oil supply ang ambag ng Venezuela. Ipinaliwanag ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na matagal nang nasa ilalim ng sanctions ang Venezuela at halos China lang ang bumibili ng kanilang inaangkat na langis. Dagdag pa niya, hindi rin nag-i-import ng langis ang Pilipinas mula sa Venezuela kaya wala itong direktang epekto sa lokal na merkado. Posible lamang umano ang pansamantalang pagtaas ng presyo dahil sa espekulasyon, ngunit walang inaasahang major impact sa bansa. Bumilis noong Disyembre ang inflation rate sa bansa base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Subalit ayon sa PSA, pasok pa rin ito sa target o forecast range ng gobyerno. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ang average inflation para sa taong 2025 ay naitala sa antas na 1.7%. Ito ay mas mababa kumpara sa naitalang annual average inflation noong 2024 sa antas na 3.2%. Naging mas mabagal ang paggalaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nitong 2025 kumpara sa taong 2024. Base sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 1.7% lang ang annual average inflation rate nitong nakaraang taon kumpara sa 3.2% noong 2024. Ngunit sa kabila ng magandang numero sa record ng PSA, iba ang hinaing ng mga mamimili. Gaya na lang ni Lauro na araw-araw na namimili sa palengke para sa paninda nilang pagkain. Aniya, hindi niya naramdaman ang pagbaba o pagbagal man lang sa pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Oo, mataas. Lalo na yung sili. Magkano ang sili? 200, 400 na ngayon. 2,000 ang budget ko sa araw-araw eh. Ngayon, kulang na nga. Tipid-tipid na lang. Adjust na lang sa bilihin. Pagdating naman sa bigas, ipiniliwanag ng PSA na bumalik ang presyo nito sa antas na nakita noong 2023 na mas mababa kumpara sa naging peak nito noong 2024.
Ang sabi ko kanina, yung average nito sa 2025 ay nasa 42 pesos and 95 centavos per kilo. Mula ito sa 2024 na 50 pesos and 40 centavos per kilo. Para lang makita natin yung iba pang mga taon, noong 2023 ito ay nag-average sa 42 pesos. So yung price na ng 2025 is very close, almost the same doon sa average price noong 2023. Ngunit para sa mga retailer ng bigas gaya ni Javier, pahirapan pa rin ang sitwasyon dahil sa pabago-bagong presyo at mas madalas ay pataas pa ito. Ay hindi muna, babala lang ang tumaas. Talaga ho kami mag-updated na presyo sa aming supplier namin ngayong araw na ito. Bukas yung mataas na talaga kami suko. Ipinaliwanag at nilinaw ni Undersecretary Claire Dennis Mapa na ang mababang inflation ay hindi nangangahulugang babagsak ang presyo ng bilihin, kundi bumabagal lang ang bilis ng pagtaas ng presyo nito. Kaya hindi talaga mararamdaman ng mga mamimili ang malaking pagbagsak sa presyo ng mga bilihin. Ang mababang inflation rate, basta positive siya, it means that the level of prices are still increasing, pero at a slower rate, no. So kung titingnan mo, yung observation mo na tumataas pa rin yung presyo kasi nga yung inflation rate natin positive, pero mababa na siya. Nananatiling mas mababa sa target ng gobyerno na 2% hanggang 4% ang naitalang average inflation rate nitong 2025 na nasa 1.7% lamang. Ito ay sa kabila ng pagbilis sa 1.8% ng inflation rate nitong huling buwan ng nakaraang taon. Kaugnay nito, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sa 2026 at 2027, inaasahang pasok ang inflation sa target range na 2% hanggang 4% pa rin. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod sa Ito ang Balita. Aktibidad ng Bulkang Mayon, mas tumindi pa. Alert level, itinaas na sa number 3. Nakataas na ngayon sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon sa Albay. Kaya naman hindi inaalis ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang posibilidad ng mapaminsalang pagsabog ng bulkan. Ito ang balita ni Van Alvarez live. Magandang gabi, Ivan. Anong mga indikasyon ba ang nagbunsod upang itaas sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon? Magandang gabi sa iyo, June. Ayon sa PHIVOLCS, dumadalas yung mga naiitala nilang rockfall events. Ibig sabihin, senyales yan na dumadami yung lava na inilalabas ng Bulkang Mayon. Nananatili ang posibilidad na magkaroon ng explosive eruption ang Bulkang Mayon kasunod ng mga aktibidad na naiitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS itong mga nakaraang araw. Ayon sa ahensya, simula June 2024 ay nakikitaan na ng pamamaga ang bulkan. Kahapon, nakapagtala sa loob ng 24 na oras ng 85 rockfall events. Naoobserbahan na rin sa gabi ang incandescence o paggalaw o paglow ng mga batong inilalabas ng bulkan. Mayroon na ding pyroclastic density currents o PCD na siyang itinuturing na pinakamapanganib na uri ng volcanic hazard dahil sa magkakahalong apoy, abo at volcanic gases na dala nito. Bunsod dito, inaasahan ang posibilidad ng lava flow, minor explosive eruption at paglabas ng lava fountain. Kaya pinaghahandaan na rin ng PHIVOLCS ang worst case scenario ng Bulkang Mayon. Kung ganun po yung mangyayari, maaari po tayong magtaas ng alert level 4. Magkakaroon po tayo ng explosive eruption. Hopefully makikita po natin ito sa ating monitoring parameters. Lalo na po yung pagtaas po ng sulfur dioxide na siya po mga hulugan na meron pong mabilis na umaakit na magma.
Ayon sa PHIVOLCS, kumpara noong 2023, nakakakita ng mas malalakas na intensity mula sa Bulkang Mayon sa ngayon. Kaya naman kung 6 na buwan ang itinagal bago ibaba ang Alert Level 3 noong 2023, maaaring asahan ring matagal na nakataas ang Alert Level 3 ngayong 2026. Sa ngayon, again, I emphasize po natin na like this scenario, katulad po ng 2023, meron pong chance na medyo mas malakas ng kaunti. Pero siguro yung isang scenario na hindi natin na-emphasize, pwede rin pong tumigil yung eruption anytime. Meron rin gano'n. So, anything can happen in a highly active volcano like ngayon. Kasunod dito, inirekomenda na ng PHIVOLCS ang evacuation sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Pinapaiwas na rin ang paglipad ng mga aircraft malapit sa bulkan dahil sa posibleng bigla ang pagsabog. Pinaalerto na rin ang mga komunidad dahil sa banta ng lahar flow kasunod ng mga nangyayaring pag-ulan sa bahagi ng Kabikulan. June, patuloy ang koordinasyon ng PHIVOLCS sa local government units sa Bicol Region. Paalala ng PHIVOLCS sa mga residente manatiling alerto at takpan ang bibig at ilong bunsod ng mga abo na inilalabas ng Bulkang Mayon. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Jude. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Ipinag-utos na ng ilang lokal na pamahalaan ng Albay ang agarang pagpapalikas sa mga residenteng maaaring direktang maapektuhan kung biglang sumabog ang Bulkang Mayon. Ito ang balita ni Ryan Salatandol, live. Ryan, ano yung bang mga lugar na prioridad na mailikas ang mga residente dyan sa Albay? At ano ba yung mga hakbang na ginagawa ngayon ng mga LGUs para maipatupad yung evacuation doon sa loob ng 6-kilometer PDC? Yes, Jun, magandang gabi. Kanina nga ay naglabas na ng utos si Governor Noel Rosal dito sa mga mayor ng mga lungsod na apektado nitong pag-alburuto nitong Bulkang Mayon. At June, dito sa dito sa bayan ng Kamalig ay nag-umpisa na maghanda yung ating mga kababayan at dumarating na din yung mga trucks na susundo dito sa ating mga kababayan sa barangay Kirangay, sa Kamalig, sa barangay Miisi, sa barangay Padang, Buang, Bagapo, Kanaway, Kalbayog at dito sa Fidel Sortida sa Santo Domingo, Albay. June, itinaas na sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano sa Albay matapos maitala ang paglabas ng Pyroclastic Density Current o uson. Ayon sa PHIVOLCS, nagsimula ang uson bandang alas 12:26 ng tanghali matapos gumuho ang bagong labas na lava sa Bungagali. Umabot ng halos 3 minuto ang paggalaw ng mainit na uson at umabot sa loob ng 2 kilometro mula sa bunganga ng bulkan. Ang Alert Level 3 ay nangangahulugan may mataas na tsansa ng mapanganib na pagputok ng bulkan sa mga susunod na araw o linggo. Babala ng PHIVOLCS, posibleng makaranas ng lava flow, pagguho ng bato at mas malakas na uson at sa itaas at gitnang bahagi ng bulkan. Nirekomenda ng PHIVOLCS ang sapilitang paglikas sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Pinapayuhan din ang mga piloto na iwasan ang paglipad malapit sa Mayon dahil sa posibleng ash cloud. Sa nakalipas na 24 oras, 85 na pagguho ng bato ang naitala sa bulkan. Kaugnay nito, inutusan ni Kamalig Mayor Kaloy Baldo ang agarang paglikas ng mga residente sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone bandang alas 4 ng hapon kanina. Inatasan na rin ang lahat ng response unit ng LGU na siguraduhin ang maayos at ligtas na evacuation. After the briefing, may evacuation movement na tayo na kukunin natin yung mga families na mga apektado doon sa 6 kilometer papunta doon sa evacuation center. Nasa 166 families ang i-evacuate natin sa 2 lugar din na evacuation center ilalagay natin. Ang i-evacuate natin si Barangay Anuling and Kirangay
Nagbababa yung mga bato. Kagabi kasi ang lakas niyan. At saka kaninang mga alauna, yumayanig yung lupa. Kagabi ang lakas. At saka kaninang mga alas 4. Kanina naman at tanghali mga alauna. May kasama ng abo yung nasampay ko nga marami ng dumi. June, ayon sa pagkikipag-usap naman natin sa mga residente kanina dito sa Barangay Kirangay, gusto na din nilang magkaroon o maialis na din sila dito sa loob ng 6 km permanent danger zone dahil sa mga nararanasan nila, naririnig nila ng mga pagguho ng lupa, natatakot na din yung ating mga residente kaya nag-aantay na sila ngayon ng mga mobile at ng mga truck na hakot sa kanila patungo dito sa mga evacuation center dito sa Kamalig, Albay. Yan muna ang latest mula dito sa Albay. Balik sa iyo, Jun. Ryan, yung inuulat mo, yan pa lang yan sa bayan ng Kamalig sa Albay. Ibig bang sabihin, yan ay dinadalhin nila yung mga evacuate dun sa mga paaralan pa rin, Ryan? Yes, June, dadalhin nila itong mga evacuees dito sa ilang parte ng paaralan pero nag-secure sila, June, ng mga lugar na pwedeng paglagakan ng ating mga kababayan na hindi naman masyadong makakaapekto dito sa pasok ng paaralan, dito sa mga eskwelahan na sakop ng Kamalig. Alright, maraming salamat, Ryan Salatandol. Inilabas ngayong araw ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, ang kopya ng liham na natanggap nila mula sa abogado na yumaong si former Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong nakaraang December 15, 2025. Base sa sulat, handa sana humarap si dating DPWH Undersecretary Cabral sa pagdinig ng ICI noong December 15, ilang araw bago ang kanyang pagpanaw. Ngunit ayon sa kanyang legal counsel, hindi naabisuhan ng dating opisyal tungkol sa nasabing pagdinig. Paliwanag naman ni ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka. Naglabas ang ICI ng subpoena noong December 9, 2025 para kay dating Undersecretary Cabral na ipinadaan sa DPWH alinsunod sa proseso pagdating sa mga kasalukuyan at dating opisyal ng kagawaran. Nagdag ni Attorney Hosaka na kung nagkaroon man ng mga susunod pang pagdinig, ang komisyon noong December 15, tiyak na muling iimbitahan si Undersecretary Cabral lalo't malinaw ang kanyang kahandaang humarap batay sa liham ng kanyang abogado. Mariing itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang mga pahayag ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson kaugnay sa umunay paggamit sa militar upang protektahan ng political interests. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang mga usapin ukol sa pamahalaan, pondo ng bayan at patakaran pang ekonomiya ay saklaw ng mga civilian courts at oversight bodies. Git pa nito na nanatiling profesional, non-partisan at tapat sa saligang batas ang sandatahang lakas. Hinimik ito si Singson na idulog ang kanyang mga aligasyon ng korupsyon sa mga korte at hindi sa militar. Binigyan din ng AFP na mahalaga ang pambansang pagkakaisa lalo na sa gitna ng usapin sa West Philippine Sea at nagbabala laban sa mga panawagang maaaring magpahina sa institusyon. Patuloy ang isinasagawang paghahanda ng Commission on Elections sa 3 halalan na posibleng maganap sa bansa ngayong taon. Ito ay ang Bangsamoro Parliamentary Election sa March 30, Barangay and Sangguniang Kabataan Election sa November 2 at Special Election para sa 2nd District ng Antipolo. Ito ang balita ni JP Nunez. Ang Kominyong Comelec po ay naghahanda sa abot ng aming makakaya upang siguruhin ang ating mandato na mayroong halalang malinis, tapat at accurate po pagdating sa mga itinakdang petsa. Handa ang Comelec. Ito ang binigyang diin ni Comelec spokesperson Attorney Rex Laudianco kaugnay sa 3 eleksyon na posibleng mangyari sa bansa ngayong taon. Una dito ay ang Bangsamoro Parliamentary Election na nakatakdang gawin sa March 30, 2026.
Doon naman po sa BARM parliamentary elections, kasalukuyang naghihintay pa rin ang COMELEC ng kanilang redistricting law dahil dito po natin ibabase ang botante, ang mga kandidato, ang mga aktibidades at ilan pang paghahanda sa halalan. Ayon sa COMELEC, sa pagpasa ng bagong redistricting law, nakasalalay ang kabuuang preparasyon para sa gagawing kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro. Habang hinihintay ito, ginagawa na ng ahensya ang iba pang paghahanda katulad ng sectoral representation sa parliament. Bukod sa Bangsamoro parliamentary election, idaraos din ngayong taon ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE na nakatakda sa November 2. Maghahalal ang bawat barangay ng kanilang pinuno na manunungkulan sa loob ng 4 na taon na mas mahaba kumpara sa dating termino ng mga barangay official na 3 taon. Pagtitiyak ng COMELEC, all set na sila para sa gagawing BSKE matapos ang pag-iimprenta ng nasa 69.2 million ballots para sa mga botante. Umabot na rin sa 21 million o mahigit 90% ang naimprentang balota para sa mga SK voters. Sa ngayon, tanging ang mga bagong rehistradong botante na lang na tinatayang nasa 18 million ang kinakailangang imprentahan ng COMELEC ng balota. Para nga po sa BSKE, maaga ang paghahanda natin. So wala po tayong nakikitang problema na kakaharapin para sa BSKE dahil po lahat ayon sa aming calendar of activities, maaga po nagagawa ng COMELEC ang mga paghahanda. Samantala, hamon naman para sa COMELEC ang gagawing special election sa ikalawang distrito ng Antipolo City kasunod ng pagpanaw ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop. Ayon kay Laudianco, kulang ang 10 milyong pisong pondo na nakalaan para sa halalan. Paliwanag nito, ang 2nd District ng Antipolo ang pinakamalaking legislative district sa bansa na may 260,000 voters kaya kakailanganin ng nasa 100 million pesos para maisagawa ng maayos ang halalan. Talagang pondo po ang pinakamalaki. Nakahanda po kaming ma-train, nakahanda pong mailimbag ang mga balota ng National Printing Office. Kailangan lang po talaga sapat na pondo. Tiniyak naman ng COMELEC na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Coast Guard at iba pang ahensya para masiguro ang seguridad sa mga gagawing eleksyon. Kaya po kami ay naghihintay mula sa ating Kongreso na sana po ay mabigyan ng supplemental appropriations ang COMELEC para dito nang sa gayon po ay maisagawa namin ang halalan ng maayos at naitatakda po ng ating batas. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinanggihan ng pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makita ang usapan o komunikasyon sa pagitan ng ICC registry at ng mga eksperto na sumuri sa kalusugan ng dating Pangulo. Ayon sa ICC, wala silang nakikitang dahilan para silipin pa ito ng mga abogado ng depensa dahil wala namang indikasyon na hindi sumunod sa utos ng korte ang registry sa pagpaparating nito ng mga instructions at mga dokumento sa mga doktor. Naisana ng mga abogado ng dating Pangulo na makita pati ang mga email, sulat, usapan sa telepono, pati mga dokumentong ibinigay sa panel ng mga eksperto upang makapagbigay sila ng komentaryo sa korte hinggil dito. Ang resulta ng pagsusuring ginawa ng naturang expert panel ang pinagbasehan ng ICC na fit to stand trial o maayos ang kalusugan ng dating Pangulo at may kakayanan itong humarap sa paglilitis sa kaniyang kaso. Dumarami pa rin ang mga may chronic disease gaya ng atake sa puso at stroke lalo na tuwing holiday season. Ayon sa Department of Health, tumaas ito ng 10% mula December 21 hanggang January 5 at karamihan sa sanhi ng pagkamatay ay stroke. Alamin kung paano nakatutulong ang tamang pagkain at healthy habits para maiwasan at hindi lumala ang sakit. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Basta ang tanda ko nasa 47 ako nagsimula talaga ng inom ng maintenance.
Kasi nagpinapa-check up ko na talaga. Hanggang ngayon, nung 63 na ako eh. Ang 50 mg ko, ginawa ng 100. Yun na talaga ang inano ngayon sa akin. Halos 2 dekada nang umiinom ng maintenance medication si Aling Aryo Pagitayap dahil sa alta presyon. Aniya, dala ito ng mga dating habit sa pagkain ng mamantika, sobrang stress at pagod sa paghahanap buhay noong bata-bata pa siya. Kaya yung palang kumukurinti-kurinti sa mukha ko, barado na pala yun pagpunta sa utak, punta sa puso. Kahit anong klaseng luto, basta lalo na lumalabas yung mantika. Talaga. Kasi takot na talaga ako. Gusto ko pang mabuhay, mataas-taas ang buhay. Dumating pa niya sa punto na 7 klaseng gamot ang kailangan niyang inumin araw-araw upang makontrol ang kanyang kondisyon. Talagang sinusunod ko yung bawal sa doktor. Kasi ako lang naman din magdusa eh. Tsaka tumaas yung uric acid, cholesterol, ang dami ko ng sakit-sakit. Taliwas kay Aling Aryo Pagita, bata pa lamang si Mang Philip ay kinondisyon na niya ang kanyang sarili na sanayang ingatan ang kalusugan. Isa niya sa pinaka-iniiwasan niya, lalo na kapag nagkakaedad, ay ang magkasakit at gumastos pagmimintina ng mga gamot. Mahirap lang kasi kami, iniisip ko pag nagkasakit ako, wala akong pampagamot kaya ngayon pa lang, uunahan ko na yung sakit. Nasanayan ko lang nung bata pa kasi ako, katabi ko yung plaza eh. Kaya pag nakakita ako ng ganito, yun, lumalambitin, gano'n. Pagmamalaki rin niya na hindi niya pa nararanasan na magkaroon ng mabigat na karamdaman maliban sa paminsan-minsang sipon dala ng pagbabago ng panahon. Agad naman aniya siyang gumagaling dahil na rin sa masustansyang pagkaing sinasanay niyang kainin na sinabayan ng ehersisyo. Ang una talaga yung kain. Control mo yung kain mo. Lalo na pag sobrang taba, pag pinagsabay mo kasi, kain at saka exercise, magkukwit ka eh. Kasi pagod tapos gutom, pag-aralan mo na nila yung diet. Ngayon pag kaya na nila, yun kaya ko na. Tsaka sila exercise ngayon. Number 1, iwas na rin sa sakit, gano'n. Tapos, parang masaya din. Ewan ko sa iba, pero sa akin, masaya ako pag dito ako. Kahit wala akong pera, basta makapag-ensayo ako, exercise. Ang mga katulad ni na Aling Aryo Pagita at Mang Philip ay halimbawa kung paanong ang araw-araw na lifestyle ay may mga posibilidad ng mas maayos na kalusugan o pagtaas ng panganib sa sakit depende sa nakasanayang gawain at habit. Kaya naman muling paalala ng Department of Health na hindi dahil sa isang beses o yung mga malaking handaan kapag holiday season na kukuha ng isang individual ang pagkakaroon ng chronic disease, kundi nasa lifestyle. So kailangan magbago yung lifestyle natin, yung heart attack at stroke, hypertension ang dapat nating ayusin at diabetes. So yung mga may hypertension at diabetes, kailangan makontrol ang kanilang hypertension na doon. At ito hindi lang during Christmas time. This will be during the whole year. Mukhang dapat ligtas talaga tayo the whole year, hindi lang Christmas time. Ang araw-araw na nakasanayang gawin ng pamumuhay, gaya ng sobrang pagkain ng matatamis, maaalat at mamantika o mga deep-fried na pagkain, kakulangan sa ehersisyo, sobrang stress at hindi regular na pagpapakonsulta sa doktor ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa katawan sa paglipas ng panahon. Mahalaga ring matiyak na ang araw-araw na pagkain ay may halong gulay, prutas, protina at mga healthy fat. Dahil ang simpleng pagbabalik sa balanseng pagkain at malusog na pamumuhay ay pagpapanatili ng normal na blood pressure, puso at ang pangkalahatang kalusugan. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyan ng Bureau of Animal Industry o BAI ng RAS-ASF certificate ang Bataraza, Cuyo at Magsaysay sa Palawan matapos magnegatibo sa ASF ang mga blood samples at matupad ang lahat ng requirements. Habang mas pinaigting ni LGU Arteche Eastern Samar ang paghahanda at pamamahagi ng relief goods sa mga pamilyang apektado ng patuloy na malakas na ulan at pagbaha. Samantala, nagsagawa ng clearing operation ng Task Force Clarex ng Cagayan de Oro upang tanggalin ang 2 kilometrong spaghetti wires na peligro sa publiko. Ito ang balita ni Alan Manansala.
Sa Luzon, ipinagkaloob na ng Bureau of Animal Industry o BAI ang Certificate of Recognition of Active Surveillance on African Swine Fever o RAS-ASF sa mga munisipyo ng Bataraza, Cuyo at Magsaysay sa lalawigan ng Palawan. Ito ay matapos magnegatibo sa ASF virus ang 500 blood samples mula sa mga alagang baboy sa tulong ng Provincial Veterinary Office o PVO at mga lokal na pamahalaan ng mga nasabing bayan. Bukod sa negatibong resulta ng mga test, kumpleto rin ang mga dokumento at requirements na dumaan sa masusing evaluation. Sa Visayas, mas pinaigting ng lokal na pamahalaan ng Arteche Eastern Samar ang pagbibigay ng tulong sa mga pamilyang apektado ng pagbaha dahil sa patuloy na malakas na ulan na dala ng shear line, lalo na sa mga barangay na malapit sa ilog. Ito ay karagdagan pa sa mga nauna ng inihandang preposition relief supplies ng LGU. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, agad na ipamamahagi ang mga karagdagang food packs at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga biktima ng baha. At sa Mindanao, nagsagawa ng clearing operations ang Task Force Clarex nga Kable ng City Government ng Cagayan de Oro sa Vélez Street, kanto ng Cruz Taal Street. Sa ilalim ng local government unit, tinanggal ng task force ang tinatayang 2 kilometrong mga nakasabit at nagkabuhol-buhol na kable o mas kilala bilang spaghetti wires na itinuturing na peligro sa publiko. Ayon sa City Hall, isinasagawa ang mga ganitong clearing operations 3 beses sa isang linggo bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapabuti ang kaligtasan at ayos ng mga kalsada sa lungsod. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Siyam na linggo nang nasa top spot na Billboard Hot 100 ang kanta ni Taylor Swift na The Fate of Ophelia. Ito na ang pinakamatagal na pananatili ng kanta ni Taylor sa nasabing chart matapos malampasan ang dating record ng isa pa niyang kanta na Anti-Hero na 8 linggong nanguna noong 2022. Ang Fate of Ophelia ng ika-13 Billboard number 1 ni Swift. Bunso nito, nakahanay na siya kina Michael Jackson at Drake sa dami ng chart topper song. Sa Pilipinas, nag-debut din sa number 1 spot ang Fate of Ophelia nang i-release ito noong October 2025. Ilalabas na ngayong gabi ang pinakabagong Wish-exclusive performance sa Filipino indie folk pop band na Ben and Ben ng kanilang kantang Saranggola. Mapapanood ito simula mamayang alas 9 ng gabi sa official YouTube channel ng Wish 1075. Ang Saranggola ay nominado sa 11th Wish Music Awards sa kategoryang Wish Contemporary Folk Song of the Year kung saan nanguna ang grupo base sa pinakahuling tali ng online voting. Abangan ang Wish-exclusive performance ng Ben and Ben ng kantang Saranggola sa official YouTube channel ng Wish 1075. Yung atin pong mga kababayan dyan sa Albay, ano po, dahil yung posible na malaking pagsabog ng Bulkang Mayon dahil alert level 3 yan. Tsaka yung, kumbaga, kasi nung natatandaan ko yan, June 2023 nung nag-cover din kami dyan. Oo, napunta kayo dyan eh. Matagal talaga yung binabantayan talaga namin dahil ano siya, although may mga lava nang lumalabas, hanggang ano lang siya, kumbaga mula doon sa lava dome, tapos hanggang ano lang, hindi man bumababa talaga. Kasi naiipon dun sa may pinaka ilang kilometro lang mula doon sa bunganga ng bulkan. For comparison, anong alert level nung nandoon? 3 din yun. 3 din yung mga panahon na yun. Pero ano yun, parang pag nakita mo kasi sa mula doon sa permanent danger zone, napakalapit talaga. Kasi pinuntahan namin talaga yun. Talagang pagka yun ay magkaroon ng explosive eruption talagang aabutin ka sa bilis ng mga... Oo naman, yung lava flow, ang bilis talaga. Napakabilis nun. So yung mga bayan po na nakapalibot dyan, katulad ng Kamalig, yan, katulad kanina yung Daraga, marami, Malilipot, madami, Tabaco, Legazpi City. So may mga barangay dyan talaga. Yan, napuntahan namin yan, yung mismong lugar na yan.
nasa iloob yan ng permanent danger zone. Pero ang ginagawa kasi ng mga magsaka dyan, pag umaga, nag-ano pa rin sila, nagbabantay ng kanilang mga pananim na gulay. Gulay yan, mga Pero pananim. pinapayagan pa rin sila. Oo, pinapayagan na sila pag pumasok, umaga. Sa umaga. Para yung sa mga hayop nila, mga alaga, tapos yung mga pananim nga, at least maaaniman lang nila, maibebenta. Pero pagka talagang may mga senyales, although yung Feebox naman talaga, nagbibigay talaga ng indikasyon niya kung talagang sasabog na eh. Kasi meron namang mga parameters sa binibigay. Kumusta ang hangin? Kasi usually, di ba, pag ganyan na may mga lumalabas mula sa bulkan, Maaamoy mo, yun asupre. nga, tsaka masama sa baga kasi Correct. yun, di ba? So siguro mainam din na mag-distribute Correct. yung LGU sa mga kababayan N95. natin. N95. Yun din yung gusto ko sabihin. Hindi yung ordinary na face mask kasi nakakapasok po doon yung mga debris na maliliit na mula sa bulkan. So dapat talaga N95. And hindi kasing affordable ng usual face mask yun. So, sana mabigyan ng, lalo doon sa mga affected areas, yung mga malalapit na barangay, sana mabigyan po ng LGU ng sapat na face mask yung mga kababayan. Lalo na yung may mga comorbidities. Correct. Yung area na yung napinakita kanina, yung Duterte Boulevard yun. Doon talaga nagpapapicture yung mga turista dahil kitang-kita yung may volcano. Pero malapit yan kasi may portion dyan na talagang magkakaroon dyan ng checkpoint pagka talagang kumbaga may danger na talaga, talagang doon yan, may mga checkpoint na yan na isasagawa ang PNP dyan sa Bicol region. So ingat po sa ating mga kababayan dyan. At narito naman po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Martes. Salamat po at shout out kina Boya Tirso at China, Rene Navarrete at Dan Silvestre. Gayon din kay Abraham Gavilano, Jaime Perdenya at Roel Esteban Dispo. Samantala, mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 17:13 na nagsasabi, "Sino mang gumaganti ng kasamaan sa mabuti, kasamaan ay hindi hihiwalay sa kanyang bahay." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.